Bago tayo na humaling sa K-drama, at mga bagong usong mga palabas, o bago na uso ang Netflix, ay nahumaling tayo sa Masked Rider Black, Ghost Fighter, Amazing Twin, at marami pang iba, na nakahiligan nating panuorin noong 90s sa IBC13. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Gayunpaman, mayroon ding argumento na ang IBC13, sa tulong ng Viva Entertainment, ang talagang unang istasyon na nagpalabas ng isang Asia novela. Ilang buwan bago dumating ang Meteor Garden, ipinalabas ng IBC13 ang isang Taiwanese action series na tinatawag na Amazing Twins. Bakit ganyan ang mukha mo? Ngayon ka na ba umalis ng bahay? Hindi ah. Teka nga pala, nagpaalam ka na ba sa iyong nobya? Hindi ko nobya ang babaeng yun. Kapag pinaalam ko, hindi ako makakaalis. Sa tingin ko hindi ka na makakaalis. Bakit naman? Ha? Charlie! Nandito na ako! Hoy, ikaw! Narito pa ang mga programa ng IBC13 na nostalgic sa iyo dahil naging parte na sila ng iyong masayang alaala at ng iyong nakaraan. Kanilang strength inside. Ngayon, nakapasok yung kanilang twin towers. Batala si Alan Kaydik, hindi tubira ka sa labas, sinaksak niya sa loob. Ang tunay na pangalan ni Congressman Bongbong Marcos. Ferdinand, Ramon, Robert, Philip. A. Ferdinand. Final answer? Final answer. A. Ferdinand is correct. He has a record of 3 wins and no loss. Hindi pa ho siya nakatalo. Manny Pacquiao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Jose Sison na sa inyo'y muling nagbabalik dito sa programang Ipaglaban Mo. The world never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe. Maskuhan, kayo lang ang pag-asa. Iligtas kami sa marahas na kadiliman. Kami inyong ipaglaban. Gamit ang bagong kita mula sa mga programa nito, ang network ay nagtayo, at sa wakas ay lumipat sa kasalukuyan nitong tahanan sa modernong Broadcast City, kasama ang mga kapatid nitong network na RPN at BBC noong June 1978. Ang complex ay matatagpuan sa Capitol Hills, Diliman, Quezon City. Kasabay nito, nagtayo ang IBC ng bagong transmitter sa San Francisco del Monte. Gayunpaman, ang IBC ay magiging pangalawa lang sa RPN, kahit na maraming lokal at dayuhang programa na sikat sa mga manunood. Noong 1986, pinatalsik ng People Power Revolution ang diktadoryang presidente, na si Ferdinand Marcos at iniluklok si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng mga pangyayaring iyon, ang IBC, RPN, at BBC, ay nasequester ng Presidential Commission on Good Government, dahil sa pagiging bahagi umano ng crony capitalism sa ilalim ng rehimeng Marcos. Isang lupon ng mga tagapangasiwa ang nilikha upang patakbuhin ang lahat ng tatlong network. Ibinalik ni Pangulong Aquino ang IBC at RPN sa Government Communications Group, at sa pamamagitan ng isang executive order, iginawad ang Channel 2 frequency ng BBC sa ABS-CBN. Nang magsara ang BBC noong March 20, 1986, parehong natanggap ng IBC at RPN ang karamihan sa mga empleyadong lumikas nito, na humantong sa pagdoble ng mga gastos ng network at 3 beses na pagtaas sa halaga ng programming.
Pinabura ng mga line-produced na palabas at co-production venture kasama ang ilang malalaking kumpanya ng pelikula tulad ng Viva, Regal, at Seiko, bukod sa kanilang mga programang ginawa ng istasyon. Noong 1987, muling gumawa ng bagong slogan ng IBC13, Life Begins at 13, na kilala para sa butterfly logo. Sa panahong iyon, ang IBC ay natalo sa kompetisyon ng rating, partikular na mula sa ABS-CBN, na tumaas sa numero 1 noong 1988. Ang mga nangungunang palabas ng IBC ay lumipat sa mga kalabang network, gayunpaman, nakakuha ito ng tagumpay nang makuha nito ang programang Loveliness, na pinagbibidahan ni Alma Moreno, mula sa ABS-CBN noong 1988. Gayunpaman, tumaas ang halaga ng mga programa, talent fee, hanggang sa hindi na kaya ng IBC na mag-produce ng sarili nitong mga palabas, maliban sa mga news and current affairs programming, at special events nito. Noong May 27, 1994, inilunsad ng IBC ang bagong slogan nitong Pinoy ang Dating, na may music video na nagtatampok kay Grace Nono. Noong January 31, 2023, nirenew ng kapulungan ng mga kinatawan ng prangkisa ng IBC para sa isa pang 25 taon, na nagpapahintulot sa network na magpatuloy sa operasyon hanggang 2050. Nakakalungkot man na hindi na nakabalik sa pagiging number 1 ang IBC 13, pero ang kanilang mga alaala ay mananatili na sa ating kasaysayan.